mga kasari, isang magandang araw sa ating lahat. So panibagong araw na naman ng chikahan na walang katapusan, char. So sa mga sari-sari store owner dyan or mga nagbabalak pa lang na magbubukas ng sari-sari store, etong aking munting tips na ibibigay sa inyo bilang isang sari-sari store owner na hindi naman ganun kalaking kalago, pero at least kahit papano malayo-layo na rin. So ganito, simulan natin sa pag-usapan pala natin ngayon yung kung ano-ano yung mga mabibentang mga items sa loob ng isang sari-sari store. So number one talaga na pangunahing item na hinahanap ng mga consumer is bigas. So next is itlog. And another is mga frozen foods. So, yun talaga yun, no? Next is, sa mga grocery naman, yung mga canned goods, mga noodles, mga biscuits, at saka sa amin like sa amin kasi sa itong mga sinishare ko based on our own experience lang to sa tindahan namin. Kasi bawat mga to, iba-iba naman yung demand sa bawat store. Depende kasi yan. Sa amin din, in demand din yung gatas ng like mga gatas ng bata, gatas ng mga infant, ganon. And another thing is like mga soft drinks. Isa din yun sa mga ng mga tao. Tapos tubig. At saka yung iba kasi nagbebenta, pinaka fast moving is yung talaga mga sa iba ay sigarilyo at saka yung mga inumin talaga, yun talaga yung sobrang bilis. Kasi ewan ko sa mga tao, pag bigas na ang pag-uusapan, ang hirap bilhin, ang mahal. Pero pag sa mga inumin, parang ang dami nilang pera sa ganung mga bagay. Yun talaga yung mga mga fast moving. Number one, bigas. Pangalawa, yung itlog. Pangatlo, yung mga noodles at saka canned goods, tapos yung mga soft drinks, tapos yung mga biscuits, yung mga ganon. At saka yung pinaka talaga, kung if ever, iba-iba kasi tayo ng yung iba, yung mga coffee, yung mga, lalo pat ngayon maghanap din kayo ng yung patok sa mga tao yung hinahanap. At saka nakalimutan ko din, at saka wag nyo rin kalimutan mga butane, kasi yun talaga yung sobrang fast moving. Kasi bawat tao ngayon siguro karamihan na gumagamit na ng butane. Kasi yung mga iba na low budget lang, kasi katulad ng pagbibili ka ng isang yung LPG ganon, magkano na ba yun? 900 plus, ganun. So, mahal. Hindi naman lahat ng tao nakaka-afford ng ganun na one time na bilihan. Unlike sa butane, makabili ka lang ng 20, 21, o yun. O makaraos ka na sa araw na to o sa susunod naman na araw, diba? So, yun. Huwag nyo yun kalimutan. Isa din yun sa mga mabenta. So, yun lang. At sana nagustuhan nyo yung ating chikahan for today. So, sana subaybayan nyo ang ating next vlog. And see you sa ating next video tips. Thank you for watching. Bye-bye.